Sa araw na ito mga kaparmers, absent si Bayaw, yung ating gumagawa dito sa ating Triangle Farmhouse. Akala ko kayo ng umaga nandito kasi kahapon nagbali yun ng 1,000. Nabanggit niya na pupunta siya sa isang bisperas piyestahan mga kaparmers. Siguro nakainom ng alak, sayawan, alam nyo naman sa Pilipinas. Kaya ayun, dahil Sabado ngayon at bukas is Linggo, baka doon pa ito sa Lunes mga kaparmers. Ayan. Yan yung bintana sa taas mga kaparmers. Nilagyan niya na ng bintana sa taas pero wala pang pintuan or sirado. Itong sunshade, pag natapos dito magpanday, ilalagay natin doon sa may kusina para sa pag-prepare ng organic na mga pagkain ng ating mga alaga. Ayan po yung itsura pag tauban. Kabilaan, pareho yung itsura. Maganda siya mga kaparmers, lalo na pag nabarnisan. Katulad din ng ating CR. Yan yung ating CR. Kaso yung ating CR hindi yan tauban. Aircon po yan mga kaparmers. Wala namang sisilip dyan, kani-kani lang. Yung ating buhangin dahil tag-ulan na, tatakpan ko ito tapos papaikutan natin ng kahoy. Meron naman dito ng chinso para hindi maagnas ng tubig mga kaparmers, baka masayang. Maaliwalas dito sa ating Triangle Farmhouse. Bukas Linggo, day off namin ni Mrs. sa flower shop, kaso mayroon kaming deliver umaga pa lang. Si Brad din, yung aking partner dito, is nag-request instead na magdi-day off sa bukas dahil Linggo, hindi muna siya magdi-day off. Sa susunod na araw meron siyang lakad. Wala akong problema kung ano ang makakaluwag para sa kanya, ganon yung ating gagawin. Ito, pasalubong para sa ating mga alaga. Favorite nila to. Papakain natin. Kita nyo kung gaano to kalakas kumain ng papaya. Push and bad. Hop. Nakakaaliw yung ating mga alaga mga kaparmers. Kakatanggal ng stress, pagod. Kahit nakakapagod sa flower shop, pagdating dito, ang ganda ng pagkahinog ng papaya. Ayan o. Allah. Lakas nilang kumain ng mga prutas, mga gulay. Maliban sa prutas at gulay, nagbibigay din tayo ng pampaitlog mga kaparmers. Para 100% pagbibigay sila ng egg production araw-araw. Napakarami yung ating tanim na papaya sa malubuhay lahat. Kung pumasok yung ating panday, sigurado tapos na sana. Okay lang yun. Dahil lahat naman ay merong purpose, merong dahilan. Up! Dexter! Sige, punta ka dito para matuka ka. Malakas na si Dexter. Nung nasa abroad pa ako, nanonood ako sa FB. Meron ako isang kaparmers
Hindi lang ka-farmers, talagang napakalawak ng kanyang farm. Para bang rancho. Si Sir Robin Janeiro. Grabe. Mala Leon Guerrero ang kanyang datingan at ang kanyang native pigs ay napakarami. Oh, yan! Oh, yun na! Yun na. Sige, hiwalay-walay nyo. Para makakain lahat. Okay. Kagulo na. Oh, nag-swimming na. Allah, sige. Sige. Oh, sige. Oras ng pagpaligo ng mga native pigs. Maliligo, iba yun na. Iba. Yan ang buhay na aking mga native pigs. Natural lang ang pamumuhay nila. At ang pagpaparami nila. Yan. Malaya. Nakakagala kung saan nila gusto. Ako ba talaga ito? Antay kayo ha? Antay kayo! Oh, yan. Kain. Pati maliliit, hanat din. Pati maliliit, pati manok. Oh, yung maliliit ko. Oh. Naku. Kulang pa. Lilis. Taga, oh. Oh, yung ito, maliit oh. Lilis. Dah, hirap bunutin. Lilis. Pataka. Maging ang kanyang mga baka at kalabaw, mga nakaano lang, free range mga ka-farmers. Marami din siyang native na manok, pabo, hito at tilapia. Napakalawak. Base doon sa mga nagko-comment sa akin, isa daw silang napakayaman na angkan. Talagang na-inspire ho ako mga ka-farmers. Hindi ko naman sinasabi na magiging kapareho ko yan, kahit kalahati malabo, pero kahit konti lang yung sa akin, at least meron akong nakita na na-inspire ako, kaya din ako nagsisimula ng ganito. Darating din ang araw, baka dumami din ang aking native pigs, kambing, at maging baka. Pag dumating na yung meron tayong baka, kalabaw, hindi, ibig sabihin sumasukses na mga kapatid, diba? So yung mga video na yon,
Yun po yung mga daan. Paano ka na-inspire, paano ka natuto para magkapagsimula sa sarili nating farm. Sa ngayon, nanonood ka lang sa akin. Someday, ikaw naman ang magsisimula. Pero ito lang ang aking paalala. Pagdating dito sa farm, hindi po ganun kadali. Sa una, medyo mahirap talaga. Maliligo ka sa pawis. Pero kung marami kang pera, marami kang pambayad sa tao, mas mainam. Mas marami ang iyong magagawa. Pero kailangan limitahan yung paggastos. Kailangan alam mo kung paano nagtatrabaho ang mga tao dahil minsan yung mga tauhan inaabuso yung mga amo. Kailangan alam natin ang kalakalan ng ating mga alaga. Alam natin yung mga lumalabas. Alam nyo naman mga kaparmers, alam nyo na yan. So, ayun, sinishare ko lang sa inyo. Ako ngayon ay papunta sa aking flower shop dahil si Mrs. nagtawag, mayroong order 500 worth 500 na flower bouquet. So, pakunti-kunti lang yan, pero soon, pag makilala na talaga tayo, ngayon mga kaparmers, hindi pa ako as in kilala. Pero imagine, hindi pa ako matagal sa aking shop. Kumbaga, nasa ilang month pa lang. Pero umaabot na ako ng mga malalayo, katulad ng Tacloban. Malayo yan dito sa amin. Nasa 40 minutes. Umabot na ako ng Bilyaba. Nasa 3 hours yan. Ating car truck surprise. Abuyog, bukas, merong delivery. Kahit bata pa yung ating business, is marami na tayong mga customer na nai-inspire sa atin at ginaganahang bumili. So sa ganyang paraan, kahit pa konti-konti, tuloy-tuloy lang, magkakaroon din yan ng magandang resulta. Nung nasa abroad pa kasi ako mga kaparmers, malaki yung aking sahod. Pero inaano ko yan, iniisip ko, kung tumanda ako sa abroad, magsisimula ako. 50 na, 60 na yung aking edad, parang mahirap nang magsimula kasi masakit na sa tuhod. So ang ginawa namin ni Mrs. habang bata pa, nagsimula ho kami. Habang kami ay nagsimula sa mini farming, ayan, yung ating mga alaga, nakikita nyo naman, mayroon din kaming ibang maliliit na negosyo. Kahit maliit yon, at least yun po yung ating katuwang sa pangbayad, sa pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain natin, bills, yun po yung bumubuhay sa atin. Pag dumating na yung panahon na makapagbenta na tayo sa ating mga alaga, so yun, katulad nito ating mga brown egg, nakapagbenta tayo. So, kumbaga, yun na po yung ating ganansya. Kasi yung bumubuhay sa ating mini farm, yung ating flower shop, yung sari-sari store, yun po yung mga bumubuhay kasi araw-araw sila may binta. Dito hindi naman araw-araw bumibinta. Kung baga, pag makabinta tayo nito, pasok na lahat ng pera mga kaparmers. Binabalance ko natin. So ayun lang po yung aking mga natutunan, pakunti-kunti, invest ng invest. Hindi natin nalalaman, katulad ng aming flower shop, invest ako ng mga artificial flower shop, teddy bears. Hindi namin namamalayan mga kaparmers, may nagbubok 3,000, 5,000. Yung mga pera na yon, pasok na yun mga kaparmers. Pag naipon yun mga kaparmers, sa ngayon mga kaparmers, dahil bago pa kami, marami pa kaming gustong bilhin, hindi pa naiipon. So pag natapos yun, okay na yung lahat. So marami na tayong customer, hindi natin mapapansin yung mga pumapasok na pera, lumalaki na pala. Yan po yung aking nasa isipan nung nasa abroad pa ako. Kaya sabi ko, magsisimula ako hanggat bata pa ako. Dahil kung bumagsak naman ako, wag naman sana, matibay pa yung aking mga tuhod. Ready ako bumalik sa Middle East, magpaalipin ulit. Pero gagawin muna namin lahat ni Mrs. bago mangyari yon. Kasi ang gusto namin ni Mrs. makasama namin ang aming mga sa buhay.
Simula sa pagkabata hanggang maging dalaga sila. Mga babae kasi yung aming mga baby, yung aming mga anak. Masarap kasi sa pakiramdam na makikita natin, makakasama natin yung ating mga anak habang sila ay lumalaki, mga kaparmers, para hindi malayo yung kanilang loob. So paano mga kaparmers, kita-kits doon sa flower shop. Nandun si Mrs. nag-aantay. Gumagawa ng mga posy wire. Imimix ko sa ating mga artificial flowers. Tama na ang kwentuhan. Biyahe muna ako na mga 5 minutes. Depende lang kung ano mo included, kahatag bang gamitin mo budget. Kung pirati mo budget lang, kaya natin pag-usapan ng problem. Katumbasan namon. Oo. May na itong cake, may flowers na, may balloon. Tapos may na itong edited video, may pictures na. Tapos magpa-prank pa namon. Hindi mo gusto na i-prank. Oo. Mo may ipaprank kaya lang tigit ka sa Adi man. Adi yung mga customizing. Ano pa naman tinalo, pagpaniwala.